ang prinsipe ng mga ibon. Diba? Handa na ba kayo makinig? Walang manungulit. Sige, magbabasa tayo ha. Sige, umpisa na natin pagbabasa at makinig ng mabuti. Ang prinsipe ng mga ibon. Noong unang panahon, mayroong prinsesang kilala sa kabaitan. Prinsesa Sisig ang kanyang pangalan. Madalas siyang lapitan ng mga taga-Tokyan kahit upang makipagkwentuhan lang. Ugali ng prinsesa ang pamamasya sa family house at pakikipag-usap sa mga malinita. Hindi sa tao ating prinsesa. Bida na isang matandang ganitong hinanamutan. Napakabait na tunay, swerte ng pamamasaya ng prinsesa. Ngunit, wala silang nababalita ang katipan ng kanilang prinsesa. Alam niyo ba kung ibig sabihin ng katipan? Katipan, ibig sabihin ng bad boyfriend. O, wala ka daw boyfriend ang prinsesa, wala daw sila nababalitaan. Yan. Dahil dito, kahit pa mga maraming kaibigan ng prinsesa, wala silang nababalita sa katipan ito. Sabi ng hari, panahon na upang ikaw ay mag-asawa. Sabi ng hari ng kung ngayon po ay nais ko ipakilala sa inyo ang aking katipan, sagot ng prinsesa. Tuwang-tuwa ang hari sa sagot ng anak. Sinama ng prinsesa ang hari sa balkonahe ng kanyang silid. Dito, dumapo ang isang makulay na ibon. Nandun ako ang aking katipan. Angiting sabi ng prinsesa. Nagmamahalan ko kami, sabi ng prinsesa. Huling-hali na ang hari, ngunit walang taong nakita kundi isang ibon. Siya po ang aking katipan. Sabay turo ng prinsesa sa makulay na ibon. Muntik nang maimatay ang mahal na hari sa sinabi ng prinsesa. Nagmamahalan ko kami. May kapangyarihan siyang maging tao kung ibig niya, sabi ng prinsesa. Iyon ang ibon, ikaw ay tao, nahihibang ka na ba? Ang sabi ng hari. Ngunit, mahal ko siya, mahal na hari, sabi ng prinsesa. Minsan, dalawang higante ang lumusot sa kaharian ng Persia. Walang sino mang makagapi sa mga ito. Ama, tutulungan ko kayo ng aking katipan. Nanginginig na dalita ng prinsesa. Ano ang magagawa ng isang ibon kapag namatay na ang isang higante? Ngayon, mapatay ng iyong at isang ibon ng higante. Papayag ako kayo ay magpakasama. Panuya ng hari. Dahil sa sinabi ng hari, nag-isip ng paraan ang prinsipe ng mga ibon. Tumuka ito ng bato at inihagis sa isang higante. Inakala na isa pang higante na binato siya ng kaibigang higante. Nagsimulang mag-away ang dalawang higante hanggang sa magpatayan sila. Nagdiwang ang buong Ethiopia nang mamatay ang mga higante. Namutla ang hari sa nagawa ng ibon. Ngunit, hindi pa rin siya pumayag ng pakasal sa prinsesa. Isang araw, nagising ang hari na wala na ang lahat ng kayamanan ng kanyang kaharian. Naglaho ang mamahaling bato at pera ng kanilang ama. Itinakas lahat ng kanilang pinagyaman. Nagkasakit ang hari sa lagan. Ama, tutulungan ko kayo ng aking kalipan. Ayon ng prinsesa sa kanyang amang hari. Ano ang magagawa ng isang ibon upang maibalik niya ang kayamanan ng aking kaharian? Papayag ako na kayo ay magpakasal. Sabi ng hari. Siguraduhin niyo lamang po ang natutupad siya sa aking kasunduan. Sabi ng hari. Opo, gagawin ko yan ang aking katipan, sagot ng prinsesa. Natagpuan ng prinsipe ng mga ibon ang kuwebang pinagtataguan ng kayamanan ng mga hari. Humingi ng tulong sa kaibigang ibon ang prinsipe. Kinuha nila ang ingat yaman hanggang sa bumalik ito sa tangkad upang aminin ang kanyang kasalanan. Kinulong siya bilang parusa. Unti-unti naman naibalik ng mga ibon sa kaba ng kaharian ang kayamanan. Nagdiwang ang buong bayan ng Tongkian sapagkat alam niyang karapat-dapat ang prinsipe ng mga ibon na maging asawa ng kanilang mabait na prinsesa. Ngunit, hindi pa rin
pumayag ang hari na magpakasal ang prinsesa sa príncipe ng mga ito. Ayan, hindi naman pumayag, no? Ano na naman kaya kasunduan? Tingin mo. Okay. Tingnan natin. Hindi na naisip sana maging tao kung papakasalin niyo ako sa prinsesa. Na ano? Sabi ng ibon. Ngunit, hindi ko alam kung ano sa pangako ang mga tao. Mas nanaisip ko mag-iisang marangal na ibon. Malinanakit na sabi ng prinsipe ng mga ibon. Ano kaya ang mangyayari sa pag-ibig ni Prinsesa Sisig at ang prinsipe ng mga ibon? Tingin mo kaya na alam ang anak? Ikaw, tingin mo, ano mangyayari kaya sa pag-ibig ng prinsipe ibon kay Prinsesa Sisig? Kaya alamin natin. Paano nga? Okay. Dahil yan, buong puso kong nanaisin na lumipad sa piling ng aking kasipan sa kanilang kaharian, kanilang pagyan ng prinsesa. Nakita ng lahat ang pagbabagong anyo ng prinsesa. Binubuo nito ng mga pakpak at naging isang ibong makulay tulad ng kanyang kasulatan. Paalam, huling salitang narinig mula sa mabait na prinsesa ng Tongkian. Paalam. Yun ang naging katapusan ng kwento. Ano nangyari sa prinsesa? So, pwede na sila maging mag-partner. Prinsipe Ibon para kay Prinsesa Ibon, di ba? Ano natutunan niyo sa kwento? Kung ako yan, natutunan sa kwento. Ang galing. Ate, ikaw, anong natutunan mo sa kwento? Louder your voice. Nakasan mo. Yun. So, palakpakan din natin sa atin. Okay? Very cool. Parang daw, bawat ipagdamot ng hari ipakasal ang prinsesa kung nasa tamang edad. Oh, ang galing! Yan. Alin naman ng mga bata? Yes. Ang kwento po natin kasi, tumutugma lang dito sa taong dapat, kapag nakipag-negotiation, at magkakasunduan ka, magpapag tumupad sa kasunduan. Diba? Saka ang pagmamahal kasi, dapat, pag minahal mo isang tao, gagawin mo ang lahat para mapasaya yung tao mo. Diba? Kasi ang prinsesa mali yung amang hari niya, kaya sabi niya, tutulungan ko siya ng kasipan. Para yung hari nga na sumaya at sumaya na magpakasala ulit sa kanyang anak. Kaya lang, hindi tinupad yung kanyang amang hari. Diba? Kaya ang nangyari, mas ginusto ng prinsesa at prinsesa na maging prinsesa ng ibon para partner din sila ng kanyang prinsesa ibon. Diba? Thank you very much. Salamat po, ma'am. Thank you.